Alright, good morning. So, another day, another learnings tayo. So, reference lang natin sa video. Today is December 28, no? Saturday, 2024. So, ibig sabihin yan, last day of work for 2024. So, wala na. Konti na lang mga engineers ko nag-duty. Okay, tapos papatapos na yung project natin. Okay, lakas ng hangin dito sa Cebu. Na damage uli yung mga net namin, mga safety net. I-repair na naman to pagbalik ng mga workers namin next year, meaning pag January, ngayong January. Na ano uli, natanggal uli. Lakas talaga ng hangin. But anyway, so hanapin natin si Ricky dahil may baon siya, meron siyang baon na question, no? Sige, regarding din sa ano yun, regarding din sa cutting list. Alright, so sige, punta natin si Ricky. Alright, hanapin natin si Ricky. Wala, no? Basta Saturday kasi, half day lang kami. Tapos yung gen ko namin, by January na sila magjo-duty. Skeletal force sila ngayon. Alright, punta natin dito si Ricky sa site office namin. Bubulagain natin. Aha! Andiyan ba si Ricky? Yung mga kasama namin. Rick, di ba meron kang baon? Meron. Teka. Teka lang ha. Papwesto tayo. Hindi ko na to ikakat. Ano yan? Raincoat? Raincoat kasi lang kanina. Nagmumotor ka pa rin, di ba? Yung 4-wheel mo, hindi mo dinadala? Hindi kasi, matapik na. Traffic na. Sige. So, for reference, Rick, anong araw ngayon? Saturday, December 28, 2024. So, ano yung sabi mo? Ngayon is? Innocent Day. Mga inosente. Inosente. Oo nga, yung mukha mo, Rick, ano? Inosente, no? Hindi tayo. Si architect. Sino sa shoutout mo dyan? Si ate ka pala sa... Si ate. Ate sa Davao, si Lidman Arnold. Si Architect EJ Reyes. Architect, from Canada. Yung mga post ni Architect EJ, mga snow na, no? Rick, ano yung baon mo na question? Kasi last day natin ng work ngayon. So meaning, see you on January 2, no? 2025, no? Bilis. Sige, anong question dyan? Cutting list pa rin. Sabi pa rin cutting list. Sabi ko na nga ba, dahil yung last natin is cutting list yun, ano? So, anong question niya doon sa cutting list? Baka may matuturo na tayo ng mga taktika ba? Bali, ano do yung tip, no? Mga tips natin, yung mga tactics para mas mabilis. Sige, sagutin natin. So, ipo-pull up ko yung archives ko, yung mga past na cutting list. Yun. Para yun na makita nila, no? Okay, ha? Sige, i-cut ko muna to. Okay. Alright, so for this video, yung kanina kay Ricky, na may nagtanong na ano daw yung tips o mga taktika, techniques, no? Kung gagawa ka ng cutting list. So, yun, nag-pull up tayo. Pull up meaning, hinalungkat natin yung files natin sa laptop. Ito nakita ko. So, shoutout sa mga dating kasama natin sa Asencia Construction, no? Yung Asencia is Cebu base, no? Sa Cebu base, sa Cebu. May mga government projects din kami dati, mostly mga government projects at mga private din. And then ginawa ko to nung way back August 1, 2016. So mahigit 8 years na yata, di ba? Mahigit 8 years na. So number 1, kung gagawa kayo ng cutting list, tanungin nyo muna kung anong intention. Ito, dati, yung story nito was yung pinaka-head office, sinabi Noel, gawan nyo ng order list, rebar order list, kasi that time, nagki-clearing na kami ng site namin kasi mag-excavation na. Tapos na kasi mag-groundbreaking, so hinihinga na kami ng rebar order list. Order list meaning listahan ng i-order na bakal ng rebar. So ito yon. Ewan ko kung kita dyan, kung makita dyan yan. Rebar order list, no? Hindi naman one time to kasi walang paglalagyan. So from footing to ground only. So meaning footing to ground lang
o kung anong i-order. So, hindi ka makakagawa ng rebar order list kung hindi ka magsisimula ng cutting list kung walang cutting list. So, ito yun. First, ito yung summary muna, papakita ko, summary. Ngayon, binigyan ako ng budget. Yung budget namin, well, as per QS, Quantity Surveying Department, yung budget ng rebar namin was nasa mga 3.3. Maximum 3.5 million kilograms, ha? 3.5 million kilograms, hindi lalagpas doon sa commercial land. So, ang na-sum up ko dito ngayon is 2.9 million kilogram. So, pasok siya. So, within the budget, no? Yun. So, pinaprubahan ko muna to. Pinaprubahan ko muna bago nila inapprove yung order list. So, pasok tayo. Yung na-sum up ko is 2.9 million kilograms. Wherein yung maximum budget namin ng kumpanya is 3.5 million kilograms. So, pasok yun. Approve yung ano ko, yung ginawa kong cutting list. Alright, so ito, yung name ng project namin noon was Tribeca Grand Tower. Type of structure, ito yun, no? Mat footing. Okay, tapos, pag, ito, isa na to sa taktika, no? Pag gumagawa ka ng cutting list, pagka mga building, mga high-rise na, commercial na, kung hanggat maaari, total Excel file naman yan, na hindi ka nagagamit ng calculator. Kasi waste of time yun, di ba? So, eto, dito na sa Excel ang pinaka-calculator mo. No? So, with that, naka-generate ako ng tinatawag na rebar calculator. Gumawa na ako. Kasi yung pinaka talagang matatagalan ka is yung sa commercial length. Kung anong bakal na commercial. For example, ito. Main bottom bars along grid line 7. So, pag ganito, kasi gusto mong gumawa ng rebar cutting list na pang mabilisan, hindi mo natitingnan yung key plan. Ngari, ito yung key plan, no? I-register mo na lang lahat dito yan. Balikan ko yan, kasi sa ano to, sa beam. Nandito pa lang tayo sa footing. So, skip na lang tayo sa footing muna, no? Dito tayo sa, hanapin natin yung second floor. Yan. Slab tayo, beam and slab. Yan, balikan na lang natin mamaya. Yun, ang haba, no? Yan. Beam and slab, second floor, no? Yan, ito yung type of structure. Tapos, kung gagawa ka ng cutting list na merong time limit o stress ka minsan pag ganun. Kasi usually, bibigyan ka lang ng 1 week, no? 1 week. Well, gawa mo to ng cutting list 1 week. Kasi gawa mo to ng order list. Talagang pag sa GenCon ka, stress talaga, no? Kaya nga, time restraint talaga. Okay, so, mas matagal kung titingnan mo pa yung key plan. So, gagawin mo dyan, i-record mo lang yan, isusulat mo lang yung isang grid line na yan, lahat ng data na kailangan mo, tapos ita-transpose mo dito, ililipat mo. Example, sa beam. Example, along grid line 7. For example lang, grid line 7 to, itong highway na to. Kasi tawag sa girder na mahaba, highway tawag namin dyan. Okay, yung mga Stillman highway di tawag dyan eh. Ngari, ito example lang, no? Grid line 7 to. Yung isang mahabang linya, isang mahabang highway na yan. Ginagawa ko dyan, yung sa akin lang, no? Sinusulat ko yung mga info na yan para hindi ko nababalikan yan. Yan, example. Cantilever girder 1, CG1, G4, G3, G5, and CG1 along grid line 7. Tapos ito yung CG1, ito yung dimension niya, kailangan ko ng dimension para sa stirrup. Ito yung pinaka-rebar loading niya. Yung mga rebar loading niya, yan. Okay. Yung G4, ito yung dimension niya, 500 by 800. Ito yung rebar loading niya, and so and so forth. Tapos kailangan ko rin ng span. Diba? Kailangan ko rin ng span. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 span yan. Okay? Yan lang kailangan ko para makagawa ng cutting list. Okay, start tayo. Tapos, start tayo. Nangyari, sa top bar, yung bar mark niya is TB1. Sabihin, iba-iba yan. May 1, 2, 3, TB1, TB2 hanggang TB5. 28 mm yan. No? Diba? Biruin mo yung beam, 28 mm.
Okay, number of units, isa lang, tagi-isa lang. Diba? Galing sa may rebar loading, meron ka na dyan. Tapos, yung cutting mo is 8.15. Ito, ano to, unit weight. 8.15, ito yung unit weight niya. Okay. Again, sa previous vlog ko, ito yung intention is, ano lang, kailangan namin ng commercial length, tsaka ng cutting weight. Commercial length weight, tsaka total cutting weight, no? Para ma-compare yan. Alright, so, yung cutting namin, 8.15. So, ngayon, gumawa ko ngayon ng rebar calculator. Ayan, no? Rebar calculator. Ginawa ko. Kasi waste of time, kung mamano-manoy mo lang sa calculator yan, isa-isay mo pa kung anong commercial length gagamitin mo. So, dito, ginawan ko, itatype mo lang itong 8.15. Itatype natin, no? Pansinin nyo, ha? 8.15 yung cutting. Yan. So, anong commercial length? Kung ano yung pinakamaliit na decimal point. 1.1, yan, 0.1, di ba? Yan ang pinakamaliit. So, meaning 9. Yung commercial length gagamitin natin is 9. Yan. Di ba? 9 ang ginamit natin. Okay, 9. Tapos ito, ano na to? Itatype mo lang to kung ilan, di ba? Commercial length is 9. So, isa. So, tatype mo dito, isa. Tapos, yung needed natin pieces 3, tatype mo lang 3 dyan. So, ito ang kailangan mo na commercial length, 3. Ayan, 3. Ibig sabihin nun, ha? So, ito, kung kayo gumagawa ng cutting list, kayo na ang gagawa nito. Kayo na. Diba? Di mas madali, diba? Isang type mo lang. Lalabas na kung anong commercial length na gagamitin mo. Take note, dapat yung pinakamaliit na decimal. Pag 0, sabihin perfect yun. Sabihin natin 12. Sabihin natin 12. 12 ang cutting. Walang decimal. So, gagamit ka ng 12. Or, pwedeng 6. Pero, this time, 12 ang gagamitin kasi perfect siya. Walang decimal. Alright? Okay, tapos, gagamit din tayo ng ito, ako na lang nag-explore nito. Ewan ko kung kita, i-enlarge ko, i-zoom in ko. Yan. Rebecca Stirrup Calculator. Ako na lang din ang gumawa niyan. Kasi time consuming yan eh. Yung stirrup, di ba? Kung ilang piraso. Kunyari, example. Example, iyan. Ito, isang span yan. Kung gagamit ka ng calculator na mano-mano, ang tagal yan. Ang tagal niyan. Example, ito, kaya ginawan ko ng formula. Meron lagay ko, zoom in ko lang, ha. Ayan. Nilagay ko, talagang nag-isip ako kung anong the best. So, kailangan ko na lang span, number of pieces, tapos type. Kasi meron dito, tingnan nyo. Meron dito, ewan ko kung kita. Yung stirrup po, di ba, merong 10 mm, 4 na tag 50, 6 na tag 100, rest 150 to center. Tapos type A yan. Sa type A, may mga type B dito hanggang type C. Pero itong nakita sa screen, type A lang eh. Hanap tayo na mayroong type B. Ayan mayroong type B isa. Pero hanggang C yan. Sa ibang page, andun yung type C. Okay, so balikan natin. Kunyari, type B. Kung type B yan, enter ko, magbibigay agad ng number of pieces. Diba? Tapos, kunyari, 7.3 yung span, kunyari, 7.3 meters. 69 pieces. Diba? So, in that way, mas mabilis. Diba? Hindi na ako mag-manual dyan. Ito, ewan ko kung kita sa screen, stirrup generator, substructure. Diba, sabi ko kanina, kailangan ko lang ng dimension. Ito, try natin 500 by 800 na dimension. Ang bilis nito, no? Ang bilis nito. Substructure meaning below ground. Yung covering ng 50. Ano yun? 500. Sige, okay na, 500. Palitan natin ng 0.8 kasi by meters to eh. Tingnan mo yung cutting, ha? Boom. 2.39. Di ang bilis. Magagamit. Tapos, kung substructure, kung superstructure meaning sa ibabaw na 0.4 na lang ang 0.4 na lang ang
ang ano doon, tawag na 40 mm ang concrete cover. So magkaiba, tingnan nyo. The same ng dimension pero iba ang cutting. Mas mahaba tong superstructure, di ba? Mas mahaba. Okay? That way, mas mabilis. Oh. Hanapin natin yan. Dito yan, magagamit sa ties. Ayan o. Ties, di ba? Ties. Yung ties ng CG1, ito yan, no? 2.6 ang cutting. Di mas mabilis, di ba? Okay. So, saan ko to na-invento? Actually, na-invento ko to way back mga 2011 to, Rick. Ito, na-generate ko to, tapos kinapi-copy ko na lang sa ibang company. Kada lipat ko ng company, pinapalitan ko na lang yung logo. Ito, pinapalitan ko na lang. Pag lumipat ako ng ibang company, finish project na, i-delete ko lang. I-delete ko lang tong logo, papalitan na ng logo ng current company ko, tapos ng project. Diba? Meron na akong template. Kasi dati, Rick, nakipagpustahan yung boss ko dati na, Noel, gawan mo to ng cutting list. 28 story yun, Rick. Pag natapos mo ng 1 week, ibibigay ko yung 1 month salary mo. Sabi ko ba? Pero parang imposible, no? Sabi ko, sir, kaya ko yan, sir, basta walang drawing. Yung table lang, ito yung ano lang ba? Yung cutting list table lang. Sige, Noel, deal. 1 week, 28 story, Rick. Matte footing. Hindi, patayin. Parang napasubo ako. Ayun, dito na-invento na, doon ko na-invento to. Ito. Diyan, doon ko na-invento yan. Yan. Okay, balikan natin yung sawa ng Diyos, Rick. Nanalo ako nun. 7 days na submit ko. Binigyan ako ng 1 month salary ko. Diba? Ito sa beam to, no? Sa beam. How about sa column? Ito, column. Hanap tayo ng column, ha? Yan. Hanap tayo ng column. Yan, diba? Teka lang, ha? Teka lang. Ito mga previous projects to, eh. Hanap tayo ng column. Actually, ito mga drawing ito, computer generated na to ngayon, ha? Like yung STAAD, or even yung ibang mga software, sila na nag-generate. Ito, hindi ito mano-mano. Ayan, hindi mano-mano yan. Nag-generate yan is yung computer na. Bilis na, no? Hindi na kagaya dati na ikaw pa magta-type niyan, TB1, mga dimension yan. Yung template niyan, hindi na. Yan, yung nakikita nyo na yan. Computer generated yan. STAAD, yun. Yan, C4. Meaning column 4. Okay, yan, column 1. Column 1, 14 to 5th floor. Yan. So, i-apply natin yung adapt. Etong ABC, sa syrup yan. Kung column naman na ties, meron din, ginawang ko rin yan. C1, kunyari. C1, ha? Yan, C1. Yan, nagbago, no? Pero, eto span, height to. Ika nga, floor height. Sabihin natin 3 meters. Yan, 34 na piraso. Pero the same floor height, tapos sabihin natin C2. Nakaprogram yan, C2. Iba natin, 34 na. So, ito, kiklik lang natin to. Kiklik natin. Ito yung formula niya. Yan, yan yung mga formula. If lang to. If, to sa Excel? If then, ang tawag yan, sa formula na, ito, yung mga if na condition lang yan. Yan. Mahaba yan. Diba? Tas, saan ko natutunan to? Sa YouTube lang, Rick. Yung mga if na yan, sa YouTube lang. Mga tutorial lang. Kasi mapapahiya tayo dati doon, eh. Sabi ko, 7 days. Hindi ko kaya to kung hindi ko didiskarte yan. Diba? Yan. Ito. So, ang haba, diba? Ito dito na linya na yan, lahat ng information na needed ko, na hindi ko na kailangan tumingin ng key plan. Kasi lahat sinulat ko na yung mga dimension, rebar loading, yung span ng column, span ng beam, yun lang naman importante dyan. Okay na. Yan ang haba niya, no? Tuloy-tuloy na yan. Diba? Alright, so dito tayo.
Actually, sa summary tayo. Okay, first, yung intention is maka-create, maka-generate ng rebar order list. Pero despite nito, 80% lang naman ang ina-approve ng kumpanya. Kasi wala naman perfect talaga eh. So, ika nga installment at pag-deliver. Kasi walang lugar, wala tayo paglalagyan sa site. Sige Noel, order list mo, footing to ground, tapos yan, ground to 4th floor, mga ganun lang. Installment lang yan. Pero pinagawa tayo ng summary. Kasi yung cutting list mo, baka sumobra sa budget, wala rin, hindi rin na-aprobahan. Okay? And then, tingnan nyo, total weight ng commercial, tsaka total weight ng cutting. So, the more siya na mas malapit sa commercial length, the more siya na accurate. Ika nga yung wastage mo, kukunti lang. Pag yung cutting length mo, weight, tsaka yung commercial length weight mo, ang layo, sabihin marami kang wastage. Babaguhin mo yun, baka Although, kung malaki ang gap, sabihin nun, marami kang allowance. At least, meron kang allowance. Alright, so yun yun, ha? Yun ang tip natin, no? Although, ito, pang advance na to, no? Kailangan talaga ng years, taon, na bago nyo matutunan yung to ganito. So, sa etong video na to, vlog na to, doon na to sa talagang gumagawa talaga ng cutting list. Kasi, na-insert natin to kasi meron nagtanong, Rick, no? May nagtanong. Alright, so, importante to kung civil engineer ka. Ang sabi nila, wala naman to sa code. Ang sabi nila, ang essence daw of being civil engineer, sa site, hindi sa design. Ibang usapan yung design. Sa site lang is, dapat marunong ka mag-rebar cutting list. Pag sa site, project site ang pinag-usapan, ibang usapan naman yung mag-design ka. Ibang lingwahe yun. Alright, so i-atras ko para talagang sabihin na live to, no? Yan. So, Happy New Year, Tapos, tingnan natin kung anong video, kung anong mga questions nila. Most likely, baka rebar cutting list pa rin, Rick? Happy New Year, no? Happy New Year, sir. May pala. Sino? Isa sa tao ko pala yung... Sino? Yung nakita ko, na-meet ko sa yung 7-Eleven? Kapito sa 7-Eleven. Ano sabi niya? Na daw siya, followers din natin. Alright. Nakalimutan ko lang yung... Pangalan. Nakalimutan ko na. Pangalan, no? Yung pangalan. Ito, sige, shoutout sa kanya. Mag-message na lang siya, si Foreman Glenn, Happy New Year, last of work. Parang kumikinang yung alas mo, Halatang tanggap na yung yung 13-month, hindi pa naubos, Kapon, sweldo ulit, Pero, ang disadvantage naman, kung kaya bang abutin ng January 15. Wala na, baka January 5, ubos na, di ba? Okay, sige, yun lang muna, See you next year. Sige, bye-bye. Bye-bye.